Hey, Wednesday 14:02 ng hapon. Dito ulit tayo sa bukid. At pahipahinga dito kasi sumasakit yung ulo ko doon. At alam na alam ng mga gagong to yung mga diskarte, yung mga nangyayari doon. Alam na alam ng mga gagong to. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinalalabas ko lahat yung mga ebidensyang yun. Kasi napakalaki ng nalalaman ng mga gagong to dito. So konti lang tayo, saglit lang tayo magre-record kasi 9% lang tayo, naka 9%. Gawa-gawa lang tayo kasi habang okay pa tayo, nakapagsalita tayo dito ng maayos. So andito tayo ngayon sa bukid at nandito rin silang lahat andito rin, may mga kasunod sa akin dito na siguro sabihin na natin hindi lang 10 tao yung mga nandyan. So mga putang inan tong mga to. Paano ba dumami itong mga gamit to? Kasi totoo lang, paano dumadami ang mga demonyo ngayon? Nang una, kung ako ang may tatag ng, kunyari nagtatag ako ng kakultuhan dito sa Cavite, may pera ako, siyempre lahat ng diskarte, may influensya ako, may pera ako, may bibigyan ko sila ng trabaho, pera, at magpapagalaw ako ng mga tao rito. Tulad ng mga yan, yung mga gagong yan, dating daan yata o mga iglesia, mga yan, mga pinagagalaw nila dito. Ewan kung sino yung mga putang ina yun. Nagpapagalaw sila ng mga tao para sumakop ng sumakop. Tayo hindi naman tayo ganun. Nagpapagalaw tayo ng tao gamit ng mga bokter natin, gamit yung mga diskarte nating bokter, di ba? Ganun tayo nagpapagalaw ng tao. So yung mga taong yan, hindi naman siguro sila tanga para magpauto sa akin, di ba? Hindi naman siguro mga tanga mga yan para maloko ko, mabudol ko. So sinong susunod, sinong hindi? Napakalaki ng tawag dito, napakalaki ng kaibahan ko dito sa kanila. Kasi itong mga putang inan to, gumamit ng impluwensya, ng pera, nagpagalaw ng tao, nagpagalaw ng NBI, nagpagalaw ng mga pulis o kung ano man, opisyal ng gobyerno para magmanipula ng tao.
Ako laway lang ang ginamit ko rito. Bokter, bola-bola, pabudol-budol, nagpapagalaw ng tao, di ba? So, anong totoo sa sinabi ko? Madaming relihiyon dito sa atin na nagpiling na sila ang sugo ng Diyos. Sinugo daw sila ng Ama. Mga sinugo ng Ama daw. Naku po. Unang-una sa lahat, isa lang ang nakakakilala sa Diyos. Isa lang ang anak lang ang nakakakilala sa Ama niya. So paano naging sugo? Paano sinugo ng Ama yun? Yung mga gagong yan, katulad nila Manalo, nila Soriano, mga sinugo daw ng Ama, mga putang ina. So para hindi mapahiya, nagpapagalaw sila ng tao rito. Itong mga putang inan to, ewan ko kung sino-sino gumamit ng mga artista, gumamit ng mga TV, gumamit ng radyo, kung sino-sino gumamit ng pera, kumuha ng mga politiko rito. Putang ina, kakapal ng mukha, putang ina. Ganun ba yon? Para lang hindi kayo mapahiya, gagawa kayo ng diskarte dito ng kung ano ng putang ina nyo, diba? Meron pa nga tagapamamagitan daw, siya yung namamagitan sa Diyos, si Buloy. Si Buloy. Madami dito nanggaling daw sa Ama, mga sinugo ng Ama, mga putang ina. So dito sa Cavite, putang ina, pantatandaan nyo na, kumbaga kulubot na balat nyo, wala ka pa rin pinagkatandaan, putang ina ka. Naintindihan nyo yung sinabi ko? Tatandaan nyo na, kulubot na nga balat nyo. Dapat matalino kayo. Habang tumatanda yung tao, tumatalino, nagkakaisip, di ba? Hindi yung tumatanda kayo ng paurong. Putang ina, punta mo, ginawang kengkoy ng mga gagong to, yung pinaglalaban natin dito. Ginagawang siraulo ng mga gagong to, yung mga ginagawang baboy, ginagawang kakengkoyan, ginagawang basura, kung ano ang meron tayo dito. Nakuha nyo. Ako naman sa akin naman, wala sa akin yun. Wala naman akong pakialam. Wala akong pakialam sa inyo. Yung sa akin lang meron. Masyado silang pakialamero, masyado kayong pakialamero. Putang ina nyo. Sino ba kayo? Diba? Kahit itapat nyong lahat, sinabi ko na sa inyo. May gamit ako dito, sigurado manginginig kayo sa akin. Kasi alam nyo na may kaso kayo sa akin. Alam nyo sa isip nyo, sa puso nyo, na meron kayong kasalanan sa akin. Wala akong kasalanan sa inyong putang ina. Huwag nyo akong binabaligtad, gago kayo. Kayo ang may kasalanan sa akin. Patayin ko kayo. Makuha ko lang ang mga ebidensyang yung papatayin ko kayo. So, gaano matatalino na ba kayo dito? Kasi nandito ako sa Cavite. Siyempre, wag naman yung tawag nito, wag naman nakakahiya. Sabihin natin bobo kayo, tanga kayo. Mag-isa lang ako. Pinagtutulong-tulungan nyo akong lahat dito. Mag-isa lang ako.
Ngayon, para mabalibaligtad yung sitwasyon, gagawa kayo ng mga diskarte na putang ina nyo para mabalibaligtad nyo yung mga nagawa ko. O matago nyo lahat ng krimen nyo. Diba ganun yun? Binayaran ka ng pera dyan, kunyari, di natin alam, congressman o mayor dito, gobernador, nagbayad ng pera dyan, nagbigay ng pera dyan. Anong krimen ang ginawa mo sa akin? Putang ina ka. Papatayin kita, makalabas lang yung ebidensyang yan. Hayop ka. Ngayon, nandito tayo sa Cavite pa. Huwag kayong umasta na bobo. Kasi dito ako lumaki. Sa Mindanao ako pinanganak, dito ako lumaki. Siyempre, naging taga rito rin ako. Huwag kayong bobo. Diba? Huwag kayong patanga-tanga. Kasi, unang-una sa lahat, ako yung nagbigay sa inyo ng karangalan dito. Binigyan ko kayo ng konting putong sa ulo. Alam nyo ba yung sinasabi sa Biblia? Kung ano yung putong, yun yung nilalagay sa mga hari, sa mga prinsipe. Yung putong. Ibig sabihin doon yung corona. Ang ibig sabihin ng corona ay yun ang karangalan. Ay ibig sabihin sa Biblia. Yun yung putong. Nakuha nyo? May nakasulat sa Revelation na may nangaagaw ng putong. Ibig sabihin, naniniwala ako doon sa hula ng Biblia na may umaagaw ng putong sa akin. Wala akong pakialam sa iyo. Gawin mo yun sa iyo. Diba? Ang akin. Ngayon magagawa ba nila yun? Ano ba yung katapusan ng Revelation? Yung pa rin, siya pa rin. Diba? Walang iba. Meron lang isa na nagpahayag sa Revelation. Meron lang isang tao. Walang dalawa o walang tatlo, putang ina mo. Kaya wag kang piling. Huwag kang magpipiling. Isa lang. Tang ina ka. So, sinong tanga rito? Ngayon, taga rito ka sa Cavite. Sinong tanga ang tinanga mo? Sinong pinaglalaban nyo dito sa Cavite? O, sinong pinaglalaban nyo sa bansa? Kasi parang ano to parang kasi nasa kaugalian ko na kasi yung parang dayo-dayo. Hindi naman tayo dinayo rito, hindi naman tayo dayo. Parang ito yung teritoryo. Diba? Punta ka ng Davao, teritoryo ni Bulo yun. Punta ka ng Taytay o kahit saan dyan, teritoryo ni Manalo yun. Ewan ko kung putang inang Manalong to. Itong mga siraulong iglesyang to, kung saan nakikiterritoryo, putang ina. Wala namang pinatunayan. Anong pinatunayan mo? Mga itinayo mo. Nakakahiya na nga, sabi ng mga tao, putang inang kapal na mukha mong hayop ka. Wala lang akong baril talaga dito. Magkakasubukan tayo, putang ina ka. Kung may baril ako dito, nako, sasabihin ko sa iyo. Noon pa, ilabas mo lahat ng tao mo, putang ina ka. Papakita ko sa iyo kung ano yung teritoryo ko. Tang ina mo. So, ilan ang tanga rito? Ano ba ang pinaglalaban nyo rito? 6% na lang tayo. Ano pinaglalaban nyo sa Cavite? Mga sinugo ng ama. Yung mga sinugo daw nung tatay ni Jesus na nakipiling anak din. May isang anak lang ang Diyos.
may bugtong na anak lang ang Diyos, may isang bugtong lang. Nakakaintindi naman siguro kayo ng bugtong, di ba? So nagpiling anak din ng mga putang ina. Sinugo daw sila ng Diyos, nakakita daw nila yung Diyos, nakakausap daw nila yung Diyos. So sinong tinanga mo? Sinong tinanga mo rito? Sila lang, kasi mga baliw, walang alam, mga bobo, patanga-tanga lang. Kung ano lang yung marinig nila, yun lang ang dadalhin nila. Ako, nagbasa ako, nagpatunay ako, nagpakilala ako sa inyo, putang ina niyo. Ngayon, sino kayo ngayon dito? Alam ka namang ang panigan ng mga tao yung mga, kumbaga, kung may hold-upper dyan, kung may mambubudol dyan, may mga manluloko dyan, alam ang panigan ng tao, yung mga manluloko na mandurugas, diba? Yung ba ang papanigan ng mga tao dito? Pag lumabas yung mga ganong tema dito sa Cavite, wala na talaga tayong aasahan dito. Kasi unang-una sa lahat, magiging mandurugas na lahat ng mga putang inan to. Walang tatayong tunay dito. Ako lang ang tunay dito. Naintindihan nyo? Ngayon, magiging kahiya-hiya kayong lahat. Kasi unang-una sa lahat, nagpatimbre tayo sa ibang bansa kung ano ang maaaring mangyari. Nagbigay tayo ng mga kasunduan, mga senaryo na dapat nating malaman na hindi natin kung ano ba mangyayari, kung ano bang, at least naggumawa na tayo ng paraan na kahit papaano walang makakadaya ng mga ginawa natin dito. So eto, tawag nito, nakakahiya nga naman kasi yung propeta nilang galing daw sa Diyos, parang mga Muslim din to, na si di ba to, si Muhammad, ganun ang mga style, sila daw ay galing sa Diyos. Kaya nung nagkapahiyaan, si Jesus lang pala yung galing sa Diyos, hindi pala sila. Kasi walang ibang nakakakilala sa Diyos kundi yung anak. Paano mo nakausap yung Diyos? Ni wala ngang nakarinig ng boses niya, ni walang nakakita sa kanya. Putang ina mo. Sasabihin mo sugo kang hayop ka, diba? Nasa Biblia lahat ang dapat nyong malaman. Nasa Biblia lahat ang makikita nyong mangyayari. So ano na ba nangyayari sa atin? Ano na nangyayari dito? Ayan, delusion. Mga delusional, mga nag-iilusyon, mga nagpipiling. Ayan, dami nila, oh. Mga bulungan, mga nandun lahat yun sa Biblia. Kung ano yung nangyayari noong unang panahon na nandito si Jesus, ganun ang nangyayari ngayon. Nakikita nyo. Ayan ang mga ebidensya. Andiyan ang ebidensya, alam nga naman itago. Kasi hindi naman sila makakatago. Kasi nagbulgar tayo, nasabi nila wag maingay. Hindi pwede yun. Hindi naman ako tangang tao para hindi magingay, diba? May ginawa kang kalokohan sa akin, tapos sasabihin mo sa akin wag kang maingay, putang ina mo, papatayin kita, diba? Ganun yun, diba? So ilang tanga ang tinanga nila dito. Kasi nga kasama, sabihin na natin kasama mayor, kasama congressman, kasama mga pulis, kasama mga sundalo,
Sabihin na natin mga opisyalis pa ng mga sundalo, opisyalis ng pulis. Ilang tangang pulis, ilang tangang sundalo, ilang tangang opisyal ng gobyerno meron tayo. Nananiwala ka doon sa sinugo ng ama. Na hindi ko alam kung ama ni Kulapo o ama ni Batman o kanino bang ama galing ang mga putang ina. Kanino ba sila galing? Ano ang katibayan nila doon sa dapat sinulat, di ba? O baka gumawa lang sila ng libro na sumulat ng sarili nilang hula. Anong katibayan nila? Di ba? Makakahiya, di ba? Magpipiling ka dito na ikaw ang sinugo ka ng Diyos o sinugo ka ng kung sino man, putang ina mo. Magpipiling ka ngayon. Siya, ang ginawa mo ngayon, meron kang nakatapat ngayon na medyo matibay-tibay, gumamit ka ng mga tao ngayon dito. Kumuha ka ng mga opisyal ng mga gobyerno dyan, opisyal ng Cavite, opisyal ng putang ina kung saan-saan dito, para lang, teritoryo mo to, tangina ka. Sasabihin ko sa inyo kung may gamit ako ngayon, baka binaril ko ngayon. Putang ina ka. Lahat ng kasuluk-sulukan dito sa Cavite, kahit doon sa Cavite City na sasabihin ko sa inyo yung parang tondo. Kahit pa paano, kaya kong protektahan ang sarili ko. Napaaway na nga ako doon eh. Dahil sa gawa-gawa niyong gulo. Dami niyong ginawang gulo sa akin, putang ina niyo. Di ko alam kung mga taga Channel 7 to o kung ano mang mga ano to. Dami nilang paikot, diskarte. So, kayo nang bahala lahat. Siguro naman kasi hindi ko matansya kung ano na yung nangyayari doon kasi laging sumasakit yung ulo ko. May tinututok daw sa akin na kung ano. Dinidiskartehan kasi ako ng mga putang inan to. Ewan ko kung ano yung mga bagay na yun. Sana alamin nyo. Sa lahat ng tropa ko lang dito, sa lahat ng tagasunod ko, hindi ng tagasunod ng kung sino. Wala akong perang ibabayad sa inyo, tandaan nyo. Wala naman akong pera, pasigarilyo, siguro sigarilyo, pasigarilyo ko lang. Yosi. Wala akong ibabayad sa inyo, manguuto lang ako sa inyo. Gawin nyo ang pinagagawa ko. Kung gusto nyong makita na angat, alam nyo ba yung angat? Na umaangat sa lahat ang lugar na to. Kung gusto nyo makita kung kahit saan na umaangat, ano ba yung angat? Salitang sikat, matibay, matindi, malupit. Siguro awit. Hindi ko naman lahi yun eh. Kailangan lang. Kailangan ko lang maging ganun. Putang ina niya. Okay, 14.26 na, 4%. Baka hindi na tayo abutin dito. Okay, next time na ulit at pakalat kayo. Sabihin nyo, oy, nanguto na naman si Jan Salgado. Bumokter-bokter na naman, putang na nauto na naman ako. Gawin nyo ang mga pinagagawa ko sa inyo. Tangin nyo. Okay, sa susunod na ulit.